Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first message po ninyo ay your current energy. Napakaganda. We have the Four of Wands. What to embrace this week para sa inyo? We have strength. Ano naman ang dapat ninyong iwasan this week? Taurus, we have the Page of Wands. Ano naman ang accomplishment, no? Possible accomplishment ninyo this week? We have the Moon. Ano yung blessings or opportunities na maaari ninyong makamit this week? We have the Star. Wow, that's exciting. Ano naman yung possible obstacle ninyo? We have Five of Cups. Advice ng Spirit. Ano ang advice ng Spirit sa inyo this week? We have Eight of Cups. Ayan, so new beginning. So, tignan natin kung ano naman yung inyong, ano nga ang tawag dito? Yung bottom of the deck ninyo is yung theme ninyo for the week. Ayan. So, this is conflict. You know, baka meron ditong hindi kayo pagkakaintindihan with someone, hindi kayo on the same page with a group of people. Pwedeng pwedeng related dito sa trabaho. This could be a work situation or pwede rin na sa pamilya. May hindi kayo na pagkakaintindihan. Maaring hindi kayo nabibigyan ng pagkakataon para ma-express ang sarili ninyo, para makapagsalita kayo. Yung ganun ba? Kaya siguro medyo baka mabibwisit kayo or maiinis kayo sa kanila. You know, kung sa pamilya man, baka hindi kayo pinapakinggan, no? Kung ano yung saloobin ninyo, opinion ninyo, maaaring hindi kayo nabibigyan ng pagkakataon para maano naman ninyo, masabi naman ninyo kung ano yung nararamdaman ninyo. So, that is also possible. So, tignan natin muna kung ano yung mensahe ninyo from the Oracle bago tayo mag-dive in sa main reading ninyo. So, tignan natin. So, message ninyo rito, we have Lily. That is number 30. So, this is beautiful, you know, Taurus. This signifies, kasiyahan. This signifies joy, harmony, yung ganon. Kaya feeling ko, kung ano man itong hindi ninyo pagkakaintindihan with another person or with a group of people, yan ay masusolusyonan ninyo. No? Yun ay magkakabati din kayo, magkakaayos din kayo. Kaya that is really beautiful. Na hindi rin ito magtatagal, magiging masaya din kayo. Magiging, there will be harmony. Mas iiral dito yung pag-iintindihan or pag-iintindi. Yun ang mas lalabas dito, no? Sa linggong ito. Kaya wag kayong mag-alala. Kung ano man yan na hindi ninyo pagkakaintindihan with another person or with a group of people, dadaan lang yan, that's going to fade away at mananaig, no, yung harmony, mananaig yung pagkakaayos, pag-iintindihan, no, kaya that's really beautiful. So, yung current energy ninyo, which is the Four of Wands, is about celebration. So, maaari, no, na yung pagbabate ninyo rito, pagkakaayos ninyo ng kung sino man itong nakaalitan ninyo or yung hindi ninyo, yung meron kayong ka-conflict, maaring isa yan, yung reconciliation na yan, maaring isa yan sa isa-celebrate din ninyo, maaring isa yan sa okasyon na gagawin ninyong magse-celebrate kayo mismo na kung sino man yung naging kaaway mo dyan or naging ka-conflict ninyo, diba? Pwede rin na this is, celebration of achievements, maaring meron kayong mga achievements or accomplishments na achieve, no? Sa buhay ninyo at maaring ngayong linggong darating, maka yan ang subject ng inyong pagse-celebrate.
No, maaaring meron ditong mga imbitasyon na ipapamigay kayo. Maaaring you're going to invite your friends and family para makipag-celebrate sa inyo. Pwede rin kasi na meron din kayo ritong mga birthdays, 'di ba? Baka merong birthday sa pamilya, merong magbe-birthday sa inyo, maaari din na merong mag-aasawa na, magpapakasal, baka merong mamamanhikan, baka meron ditong engage na, no? So, mga ganon, no? Siguro ang mga okasyon dito. So, it's either kayo mismo ang magho-host ng pa-party na yan or baka kayo ay maiimbitahan sa mga ganong kaganapan, ano? Ng inyong mga kaibigan or kapamilya. So, ngayon, darating na linggo din, you need to embrace that inner strength, no? Para kailangan mo din, no, sa pagbabati ninyo, sa pagkakaroon ninyo ng pagpapatawad sa bawat isa, kailangan nyo din dyan yung iba, yung lakas ng loob, tibay ng dibdib, no? Kailangan ninyo yan. Kailangan ninyo na maging matibay kayo, maging matatag kayo. Kailangan ninyo na maging malakas din ang inyong loob para, kasi it's mahirap, 'di ba, magpaka-humble. Mahirap din magpatawad. Kaya kailangan ninyo ng lakas ng loob para magawa ninyo yon. And it feels like to me that you are going to do that kasi nga magkakaroon kayo muli ng harmony. Magkakaroon kayo dito ng reconciliation at kapatawaran, no? At akapin ninyo talaga yung inner strength para kahit anumang klaseng problema ang maaari ninyong masalubong this week or in the near future, walang problema, kayang-kaya ninyo niyang malagpasan, 'di ba? So we also have obstacle dito, 'di ba? Yung obstacle ninyo is 5 of Cups, which is sadness, which is parang meron kayong frustration dito, no? So ito yung possible na maging challenge din ninyo sa ngayon kung papaano ninyo ito haharapin. Pero kung ano man dito ang mga pinoproblema ninyo, ang kinai-stressan ninyo, kinalulungkot ninyo, rest assured, no, na when you have strength, when you have courage, kayang-kaya ninyo itong malagpasan. Kayang-kaya ninyo itong ma-overcome. Kaya wala kayong dapat na ipag-alala. Okay? Ang importante, gisingin ninyo yung inyong inner strength and courage para malagpasan ninyo ang mga ganitong kalungkutan, mga ganitong mga panghihinayang or ano man ang pinoproblema ninyo rito. Okay? So, ano naman ang dapat ninyong iwasan? We have the Page of Wands. Page of Wands is exciting ito na mga balita, magagandang balita ang pwedeng dumating, pwedeng meron ditong mga iba't ibang oportunidad ang mababalitaan ninyo dito at maaring yun ang ninyo rito. At parang ito yung magiging kumbaga baka ma-overwhelm kayo, no? Sa dami ng pwedeng mga balitang dumating, could be exciting, no, na mga bagay, exciting na mga sitwasyon ang pwedeng dumating sa iyo. Baka ito yung dapat ninyong iwasan dito, ma-overwhelm kayo sa excitement, ma-overwhelm kayo sa mga balitang ito at hindi na ninyo mapansin yung iba pang mga dapat ninyong pagkaabalahan or mga dapat ninyong asikasuhin sa buhay, 'di ba? We have the moon and this is your accomplishment, no? Ito yung possible na ma-accomplish ninyo or ma-achieve ninyo at this time. And sa the moon energy, this is about listening to your intuition. This is about paying attention to your dreams. This is also about pag-iiwas ninyo sa attachment sa illusions, kasi maaring meron ditong mga pangyayari din sa buhay ninyo na baka alam mo yon, yung parang buong akala ninyo yun na yun, no? Lahat ng alam ninyo yun na yun, pero madidiscover ninyo, maaring madiscover ninyo na hindi pala yun, no? Hindi pala yun ang totoo or hindi pala yun ang buong kwento, no? Na maaring merong isang tao na nagpaniwala sa inyo na lahat-lahat ng alam ninyo yun na yun, no? So ngayon maaring madiscover ninyo, no? Maaring through research, through
pagtatanong ninyo, through efforts na ginawa ninyo para malaman ninyo ang katotohanan, yan ay madidiscover ninyo sa ngayon. Na lahat ng pinaniwalaan ninyo pala ay hindi totoo. Okay? So, maaring yon ngayon ang maaring ipagpapasalamat mo din sa sarili mo na thank you, 'di ba, sa sarili ko for exerting extra effort para madiscover ko ang bagay na to, 'di ba? So, ano yung possible blessings ninyo at mga possible na opportunities na maaari ninyong makamit, which is the star, which is really good because this is new hope, new blessing, new opportunities. This is new optimism, 'di ba? May renewal dito eh. Mayroon renewal. Meron ditong parang rebirth, no, na mangyayari. Kaya napakaganda kasi mapupunta kayo sa isang mas magandang sitwasyon. You are going to head towards a new beginning, a new path that is opening up for you. Meron ditong magbubukas na bagong pinto para sa'yo, Aquarius. So, kung ano man ang maaring mga pinagdaanan ninyong problema, pinagdaanan ninyong mga difficult times, recently, napagtagumpayan ninyo yan. Kaya parang ang premyo sa inyo ng universe because you work so hard, nag-effort kayo, nagtiis kayo, nagtiyaga kayo, 'di ba? Talagang tinatagan ninyo, tinibayan ninyo ang inyong loob hanggang sa mapagtagumpayan mo kung ano man ang problema na yan. Kaya ngayon, bibigyan ka ngayon ng universe ng bagong buhay. There is a new path that is going to open up for you. And yung star na yan, magliliwanag yan at that star is going to illuminate that path, no, na dapat ninyong mapuntahan para kayo makapagsimula ng bagong buhay. And also, this is fulfillment energy, wish fulfillment. So, maaring meron kayong wish or wishes na maaari din na mag-come to fruition na sa ngayon. Kaya, this is an exciting period of sa buhay ninyo, no? At ito na nga, yung inyong possible obstacle na maranasan ninyo sa ngayon, no? Na there is sadness, there is panghihinayang, there's so much regret siguro, kaya parang frustrated ka rito, yung ganon. But don't dwell on that anymore, okay? Don't dwell on that anymore kasi ibig sabihin lang niya na hindi yan para sa'yo, okay? Otherwise, kung yan ay para sa'yo, ay sana, 'di ba? Di na sa'yo, sana in-experience mo na, sana kasama mo na, sana ginagamit mo na, 'di ba? Yung mga ganon. Kaya kung yan man ang possible na maging challenge ninyo sa ngayon, wag na kayo, don't dwell on that, no? Don't dwell on that anymore. Ano na, move forward na agad kayo. Fast forward na. So, ano yung advice sa inyo ng spirit sa ngayon? Umalis ka na, no? Leave. Kung sa tingin mo, yung sitwasyon mo, kung ano man ito, depende yan sa inyong sitwasyon. This could be relationship, no? This could be trabaho, this could be your career, depende sa inyong sitwasyon. But kayo lang ang tanging nakakaalam kung ano man ito na nararamdaman ninyo rito na hindi na kayo masaya, hindi na kayo fulfilled, hindi na kayo contented dyan, nag-iba na yung gusto ninyo, nag-evolve na ang gusto ninyo, at kung ano man itong sitwasyon na very uncomfortable na kayo, leave, 'di ba? Kasi maaari na ma-realize mo din dito na there's so much better pa, no, na sitwasyon ang pwede mong mapuntahan dito if you are going to leave that situation. Kasi baka kung ano man sitwasyon na yan, baka nagawa mo ng lahat. Baka na-exhaust mo na lahat ng energy mo para dyan at wala ka nang maibibigay pa or wala ka na rin naman makukuha out of that. So, ayaw mo naman na sayangin, no? Ayaw mo naman siguro na sayangin pa ang oras mo, sayangin yung mga pagkakataon, 'di ba, na dadating at magi-stay ka lang dyan na wala lang, 'di ba? So, kaya maaari ng iba sa inyo dito, aalis na or iiwanan mo na sitwasyon mo yan and you are heading towards wish fulfillment din. Kasi ang sunod ng 8 of Cups is 9 of Cups, 'di ba? So, sa pag-alis mong yan, doon ka mas magiging masaya. Sa pag-alis mong yan, it will be a
a good decision para sa'yo kasi where you are heading will be where you will be happy, where you will be contented, where you will be fulfilled, and where you will be happy and joyful, no? Good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.